Pasko na naman mga insan. Welcome once again sa isa na namang episode ng ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Ngayong taon naisip ko na gumawa kaya ako ng vlogmas. Naisip ko gagawa kaya ako ng mga elaborate na mga video sa mga episodes na kailangan ng several sessions of recording, pero mukhang tinamad ako. Kaya ang gagawin ko ngayon sa vlogmas ko for the entire month of December ay magbibigay ako sa inyo ng konting insights, mag-share ng mga konting karanasan at mga relatable na moments na nangyari ngayong 2024 at mangyayari pa sa mga susunod na taon. Okay, sa day 1 ng vlogmas episode natin, ito yung The Year That Was, Unpacking 2024's Biggest Moments. Ano nga ba ang mga biggest moments ngayon na nangyari ngayong taon? So, ang dami. Politically, para sa mga kababayang nasa abroad, in particular sa United States, ang pinakamalalaking event ngayong 2024 is the general elections. So, magpapalit tayo ng presidente. And the president will take charge of the country for the next 4 years. Sa Pilipinas naman, maraming mga big moments. Ang isang event ngayon na ongoing habang nire-record natin ito ay yung away ng mga national leaders natin na medyo concerning. Depende kung saang panig kayo ng ng grupo. Maliban diyan, marami pang mga big moments, ang iba mga global moments. Gusto sabihin nangyari sila worldwide, pero may epekto sila sa atin. Ano ang mga resulta at epekto nito sa atin? So, kabilang na diyan yung mga calamities, mga bagong batas, social issues. Ang isang ongoing na event ngayon globally is yung conflict and disagreement between countries. Isipin natin na parang isang argumento between friends but on a much larger scale. Walang predictability kung saan patungo o hanggang saan ang sigalot na to, ang iringan ng mga bansa, 'di ba? And it's very much risky for everyone involved. Sa panunod ko, sa araw-araw na panunod ko ng mga balita sa Pilipinas, ang laging laman ng news is yung pariot-parito, mga pagtaas, pag-rollback ng gasolina na lagi nilang ina-attribute sa kaguluhan sa Middle East, sa kaguluhan sa Ukraine, sa Russia, and so on and so forth. Very unpredictable ang mga sitwasyon. Hindi natin alam kung hanggang saan magtatapos yan o kung hanggang kailan ang mga global conflicts. Pangalawa is, kagaya ng nasabi ko nga, mga elections. Marami ring nangyaring elections all over the world and ongoing pa. May mga countries din na pipili pa lang ng kanilang mga new leaders, and these choices could change how countries work together, trade with each other, and manage their money. For example, dito sa United States, kapapanalo lang ni Donald Trump as President ng United States, and he will be taking charge of the country for the next 4 years. Ang pinakamalaking dinadala niya na cause is the massive deportation of illegal immigrants. Hindi lang yan. Sabi niya mag-i-impose din daw siya ng tariffs sa mga foreign goods na inaangkat ng Amerika. So, yung mga political political decisions, mga proposals ng mga bagong leader, makakaapekto 'yon sa atin, makakaapekto 'yon sa pang-araw-araw na pagkabuhay natin. Maaaring tumaas ang presyo ng mga bilihin, tataas pa ang inflation, magkakaroon pa ng rise sa interest rates and so on and so forth. Ang isa pang nangyari na
kung hindi nyo masyadong napansin this year, 2024, is yung rules for artificial intelligence. So, towards the beginning of 2024, nakita na natin nag-ingay na ang artificial intelligence, di ba? AI is getting really smart. Hindi na lang ChatGPT ang popular artificial intelligence at kasi marami na silang mga pangalan. But we need to make sure it's used fairly and safely, di ba? So may ginagamit na ng mga kriminal ang artificial intelligence para advance ang kanilang mga agenda. Halimbawa, deep faking. Yung may nagsasalita in front of the camera, tapos pinapalitan nila yung boses na katugma-katugma, pero iniiba nila ang takbo ng topic. Mahirap yun kung walang regulation ang artificial intelligence. So nowadays, many new rules are being made about how AI can be used safely and fairly by people. So ang isa pang natin is yung pag-stay natin safe online. So with more and more of our lives happening online, it's really important to keep our information secure and build trust in the digital world. Ang daming online scamming, ang daming online phishing, ang mga malalaking corporations, paulit-ulit nilang nire-remind ang kanilang mga empleyado na magpalit kayo on a regular basis ng mga passwords nyo, at make sure na kilala nyo o nare-recognize nyo kung ano ang mga binubuksan yung mga messages. Sa atin din naman sa Pilipinas, kasali dyan yung mga scams involving yung mga ATM, for example, paggamit ng ATM machines, paggamit ng mga e-cards, di ba? Ang GCash, most recently ang GCash ay nagkaroon uli ng malaking problema at marami na namang complaints about them. So, yun. Medyo big moments yun para sa ating lahat. Protecting our planet. Ito rin, ang isa pang big moment is yung issue tungkol sa climate change. Ang presidente ng Amerika ngayon, si Donald Trump, hindi naniniwala sa climate change. So, sabi niya, dati pa, nung una niyang term as president ng US, sinabi niya na climate change is just a hoax. Ano ang greater implication to para sa buong Amerika at para sa global relations? At dahil ang greatest leader ng Amerika hindi naniniwala sa climate change, chances are yung mga budget na ipopropose patungkol sa climate change ay hindi ma-approve. Diba? But the reality is that Earth is getting warmer and warmer, so finding ways to live more sustainably is becoming increasingly important. Sa atin, sa Pilipinas, sa mga kababayan nating naiwan sa Pilipinas, yung baha, hindi na predictable yung pagkakaroon ng mga massive na baha, mga torrential rain, yung grabing ulan na uulan ng 8 hours straight, pero yung inulan ay pang 2 buwan na. So, saan ka naka-experience ng gano'n, di ba? In the past, wala namang ganyan. Pero ngayon, nangyayari na yan. Kung titingnan natin sa ibang bahagi ng mundo rin, ang glacier natutunaw na. Yung malalaking mga areas ng Antarctica, may mga cracks na. Na dati naman na intact sila as glacier talaga. So, indikasyon lang yun na medyo umiinit na talaga ang mundo. So, ang isa pang moment is related to AI again, ang pag-change ng entertainment industry using artificial intelligence. Diba? So AI is changing how we watch movies and listen to music, making personalized suggestions based on our preferences. Napansin nyo ba na hindi na masyadong nauuso ngayon ang cable TV? So sa ating mga kababayan na inasanay na walang cable TV naman, ang isa pong trend ngayon ay hindi na masyadong uso ang cable TV. So siguro, sasabihin niyo siguro, no, masyado ka namang biased. Pero, come to think of it, meron na kasi mga alternatives to cable TV na mas mura. Halimbawa, ang YouTube is libre. Kung gusto mo ng free account, open ka lang ng free account, makakapanood ka na ng mga news.
all over the world. May live news na rin. Kung gusto mo naman mag-subscribe ka into premium account, mas wala ng advertisements, mas mapapanood mo mas ma-maximize mo yung oras mo sa kakapanood sa YouTube. And yung lahat ng mga nakikita mo dati sa cable TV, makikita mo na rin sa YouTube. Talk about National Geographic, Disney Channel, mga drama, movies, and so on and so forth. Popular na proliferation din ngayong taon is ang paggamit natin ng cellphone, di ba? Nadagdagan pa yung addiction ng mga tao sa paggamit ng mobile device. Naging personal, parang naging kakambal na ng buhay natin yon, na halos parang kulang ang buhay mo kung hindi mo hawak ang cellphone. At dahil doon, nagkakaroon na ng mga kutsaba ang mga media industries. For example, pag open mo lang na, halimbawa ako, naisip ko, may craving ako na kumain ng ramen. Pag open ko ng Facebook, may mga advertisements na kaagad tungkol sa mga restaurants in my community na nag-o-offer ng ramen. Hindi nyo ba napansin yan? O kaya nagpaplano ka na mag-shopping ng bagong relo o bagong sapatos. Tapos pag open mo ng social media mo, meron ng mga advertisements tungkol sa kanila. So, di ba kaduda-duda kung minsan, isipin mo, ano ba to? Naririnig ba ako ng cellphone ko? O may device ba na naka-install sa cellphone ko at naririnig niya o nasisense niya, nababasa niya ang isip ko? Di ba? So, ang isa pang popular moment ngayong taon is companies are doing good. People expect companies to care more about the environment, treat their workers fairly, and be honest in their business practices. Nagsimula ito, hindi ko naman kini-claim na nagsimula lang ito ngayong 2024, pero yung diversity, ang isang pagbabago sa mga companies is yung pagpapahalaga nila sa diversity, sa pagpapahalaga nila sa mga empleyado na nagmula sa iba't ibang bahagi sa iba-ibang lahi, sa iba-ibang religion, sa iba-ibang creed, philosophy at kung ano-ano pa. Medyo nakakalungkot lang na dito sa Amerika ang team ni Donald Trump hindi masyadong fan ng diversity. So chances are, pagdating ng January, pagpasok niya as the new president, maaring mabawasan niyang value towards diversity. So tingnan natin. May isa na namang episode tayong i-spend dyan. Changes at work. Mga naniniwala na based on studies and surveys ang mga companies na happy employees do better work. So mas mataas ang production, mas mataas ang efficiency nila kung happy sila sa trabaho nila. Kaya ang mga companies ngayon are focusing on creating positive workplaces, they are embracing diversity, and they're finding ways to keep talented people. So ito yung mga exciting changes at mga big challenges at mga vital moments ng 2024. So, marami ring mga viral trends sa social media, maraming mga fashion trends. Kung mahilig kayo sa fashion trends, sa pop culture, marami rin sa Pilipinas na uso na usong-uso na ang very popular na ang BINI, ang SB19, yung mga tinatawag na P-pop, mga Pinoy pop artists, di ba? Pero wag nating kalilimutan na bago sila, nauna tayong na in love sa mga K-pop, sa mga Korean artists. Ayun. So, ano ang mga natutunan ko ngayong taon bilang isang ordinaryong immigrant, isang Pilipino na nasa malayong lugar nakatira ngayon? Ang natutunan ko ay i-appreciate sila, maging mas aware sa mga nangyayari sa mundo. Mas maging aware na kung magiging bias ako, kung magsaside ako with one party,
hindi naman ito makakatulong, hindi naman ito makakasolve sa problema. At ang pangalawa ay mas nabigyan ko na ng daan kung paano tingnan yung personal safety ko pagdating sa 'di ba, mga issues about artificial intelligence, internet data issues, and so on. Mga pagsubok, ang dami-daming pagsubok. Personally, ang dami kong naging sakit. May isa akong surgery na nalagpasan ko at based sa medical monitoring, medyo getting better naman ako. So, ngayon, ibabato ko yan sa inyo, yung mga reflections ko na yan tungkol sa kung ano yung mga nalagpasan nyo. So, kayo naman, kung kayo ang tatanungin, ano yung inyong pinakamalaking highlight ngayong 2024? Pag sinabi nating highlight, ano ang mga nangyari sa buhay mo na masasabi mong nalagpasan mo? O ano yung mga pinakamahirap na pagsubok na nalagpasan mo ngayong 2024? Nawalan ka ba, nadagdagan, may nabawas, o kung ano man? O ano ang mga natutunan mo ngayong taon? Kung interesado kayo, mag-iwan naman kayo ng comments at mag-share kayo ng mga personal experiences nyo sa comment box natin para mabasa namin ng iba pa nating mga insan at mga kababayan na nanonood nitong episode natin. So, sa episode natin once again, ito ang day 1 ng Vlogmas ko. Plano kong mag-upload on a daily basis ngayong month of December. At sa day 1 Vlogmas natin ngayon ay tinalakay natin ang The Year That Was, Unpacking 2024's Biggest Moments. Maraming nangyari ngayong 2024. Paano ba tayo naapektuhan nito? Naapektuhan ba nito ang excitement natin? Naging mas hopeful ba tayo o naging mas depressed tayo? Disappointing ba ang sitwasyon? Ano kaya ang maaaring mangyari in the next days to come? At ano ang magiging epekto nito specifically sa ating buhay? So, once again, ini-invite ko kayo na suportahan ang mga social media accounts ko po. So, meron tayong channel dito sa YouTube at ang title nito ay Buhay Pinoy sa Abroad. Same name ang channel ko sa YouTube. Ang YouTube page ko ay Buhay Pinoy sa Abroad. Sana suportahan nyo rin. Dun sa Facebook page na yon, may ibang mga contents na sinishare ako on a regular basis. Present din ako sa Instagram with the same channel name, Buhay Pinoy sa Abroad. At sa TikTok din, Buhay Pinoy sa Abroad. Kung saan mas accessible ang panonood nyo on a regular basis, pakisuportahan din naman po. Maraming salamat at kita-kita tayo bukas sa susunod na vlog episode ng ating December 2024 Vlogmas.